Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magpuri sa ating Panginoon ngayong umaga. Ihanda po natin ang ating mga puso. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang Awit chapter 86. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo, Yahweh, ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Pagkat tapat sa iyo, buhay ko'y ingatan. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Panginoon, lingkod mo'y dulutan ng galak, pagkat sa iyo kaluluwa'y tumatawag. Mapagpatawad ka at napakabuti, sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Yahweh, ang aking dalangin. Tulungan mo na po, ako'y iyong dinggin. Dumaraing ako kapag mayroong bagabag, iyong tinutugon ang aking pagtawag. Sa sinumang Diyos, wala kang kawangis. Sa iyong gawain, walang makaparis. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo at magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong pangalan. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Ang kalooban mo'y ituro sa akin, at tapat ang puso ko na ito'y susundin. Turuang maglingkod ng buong taimtim, o Panginoong Diyos, buong puso'y laan. Pupurihin kita magpakailanman, at ihahayag ko iyong kadakilaan. O pagkadakila, pag-ibig mong wagas, dahil sa pag-ibig, ako'y iniligtas. Di hinayaang masadlak sa daigdig ng mga patay. Mayroong mga taong ayaw kang kilanlin. Taong mararahas na ang hadikain ay labanan ako't ang buhay ay kitlin. Ngunit ikaw, Panginoon, tunay na mabait, wagas ang pag-ibig, di madaling magalit, lubhang mahabagit banayad magalit. Pansinin mo ako, iyong kahabagan, iligtas mo ako at bigyang kalakasan, pagkat ako'y lingkod mo rin, tulad ng aking nanay. Pagtulong sa aki iyong patunayan, upang mapahiya ang aking kaaway. Kung makita nilang mayroong katibayan na ako'y inaliw mo at tinulungan. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sa papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatin siya. Mga sa papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Mga sa papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatin siya. Mga sa papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatin siya.
papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, barating siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y narito upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magpatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin.
Amen po, tayo pong lahat ay dumulog sa ating panalangin. Maraming salamat Panginoon sa pagkakataon na inyong pinagkaloob sa amin ngayong araw na ito na patuloy po kami na nananampalataya sa iyo Panginoon. At sa umagang ito kami po'y lumalapit Lord na may pagpapakumbaba Panginoon. Pinupuri ka namin at sinasamba sa buhay ng bawat isa. Una-una Panginoon, maraming salamat Panginoon sa patuloy niyo na pagbibigay ng kalakasan, kalusugan sa bawat isa sa amin Lord. Aming dinadalangin sa araw na ito ang aming bansang Pilipinas Panginoon, especially sa mga leaders po mula po sa aming Pangulo hanggang sa mababang posisyon Lord, lahat po ng mga leaders Panginoon sa iba't ibang panig po ng aming bansa. Maraming salamat sa wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon, nawa Lord, na patuloy na sila ang inyong gabayan, lalo't higit sa panahon na namin ngayon, Panginoon, na humaharap pa rin po kami sa matinding pagsubok po dala ng pandemyang ito, Panginoon. Kaya aming dinadalangin, Lord, ang aming mga leaders, Panginoon, na sila ay bigyan po ng maliwanag na mga kaisipan upang maharap ng may direksyon po talaga ang aming laban po patungkol po dito sa pandemyang ito. At ganoon na rin po ang aming mga spiritual leaders, Panginoon, pastors, ang elders, sa mga leaders ng mga churches, sa lahat po ng members, Panginoon, sa lahat ng mananampalataya sa buong sulok ng mundo, sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, na sama-samang nananalangin na kami ang lahat ay maharap namin na may tatag, may tibay, na may pananampalataya, lalo na sapagkat alam namin, Panginoon, na Ikaw ang Diyos ang siyang nagbibigay lakas sa amin. Sabi nga, the joy of the Lord is our strength. At ganoon na rin po sa mga aming mga mahal sa buhay, sa aming mga relatives, Panginoon, sa aming mga kaibigan, sa kapwa naming Kristiyano, na saan man sila ngayon, anuman ang kanilang sitwasyon, Panginoon. We pray, God, Lord, na patuloy po kayo na magbigay gabay sa kanila, Panginoon, magbigay ng kalakasan, magbigay ng tamang direksyon, Panginoon, anuman ang kanilang kalagayan, anuman ang kanilang sitwasyon, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kapwa, Panginoon, na nawala ng mahal sa buhay dahil sa pandemic na ito, Lord, na nawa ang inyong banal na espiritu ang siyang mag-comfort po sa kanila. At ganoon na rin po sa aming patuloy ng paglilingkod sa salita ninyo na aming maririnig, Panginoon, na hindi lamang basta maririnig, Lord, na patuloy, Lord, na lumago kami sa aming pananampalataya, lumalim ang aming pananampalataya, lalo't higit sa panahon na ito, na Ikaw lamang ang Diyos ang aming sandigan, Ikaw ang Diyos ang aming tatakbuhan, or Ikaw ang Diyos ang aming pag-asa sa sitwasyon namin ngayon. Maraming salamat, Lord, na Ikaw ang patuloy na nagbibigay gabay, nagbibigay ng kapayapaan sa aming puso't isipan, Panginoon, na kaya't nagpapatuloy kami anuman ang mangyari, anuman ang magiging sitwasyon, magiging mas matatag, mas lumalim, mas lalalim pa ang aming pananampalataya. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng nanonood sa kanilang tahanan, sa bawat isa, nasaan man, nasa trabaho man, nasa biyahe, Panginoon. Lord, Ikaw ang siyang aming gabay, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng aming mga plano at desisyon sa buhay. Ikaw ang Diyos. Pinagkatiwala namin sa iyo lahat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng inyong bugtong na anak na si Yesu Kristo. Amen. Sabay-sabay po nating ipahayag ang the Apostles' Creed. I believe in God the Father Almighty, the maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day He arose again from the dead. He ascended into heaven, and seated on the right hand of God the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead.
I believe in the Holy Spirit, the holy universal church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Kung ang buhay ko may ibuhos bilang handog para sa inyong paglilingkod at pananampalataya sa Diyos, ako'y natutuwa at ang puso ko'y nakikigalak sa inyo. Kaya magalak din kayo at bahaginan ninyo ako ng inyong kagalakan. Umaasa ako sa Panginoong Yesus na mapapapunta ko agad riyan si Timoteo upang mapanatag ang aking loob kapag aking malaman mula sa kanya ang inyong kalagayan. Wala nang hihigit sa kanya sa pakikiisa sa aking damdamin at pagmamalasakit para sa inyong kapakanan. Ang inatupag lamang ng iba ay ang sarili nilang kapakanan at hindi ang kay Hesukristo. Kayo na rin ang nakakaalam sa katapatan ni Timoteo. Kasama ko siya sa pangangaral ng magandang balita. Tinutulungan niya ako tulad ng pagtulong ng isang anak sa kanyang ama. Kaya binabalak kong papuntahin siya riyan pagkatapos kong matiyak ang magiging kalagayan ko rito. Subalit ako'y umaasa sa tulong ng Panginoon na ako rin ay makakapunta riyan sa lalong madaling panahon. Iniisip kong kailangan ng papuntahin dyan ang ating kapatid na si Epaphroditus na aking kamanggagawa at kapwa-kawal ng Diyos na isinugo ninyo upang magdala ng inyong kaloob at upang makatulong sa akin. Sabik na siya sa inyong lahat. Nag-aalala siya dahil nabalitaan ninyong nagkasakit siya. Totoong siya'y nagkasakit at muntik nang mamatay. Subalit kinahabagan siya ng Diyos. At hindi lamang siya kundi pati ako. Upang huwag nang madagdagan pa ang aking kalungkutan. Kaya nga, nais kong makapunta na siya riyan sapagkat alam kong matutuwa kayong makita siyang muli. Sa gayon, mawawala na ang aking kalungkutan. Kaya tanggapin ninyo siya ng buong galak bilang isang tunay na lingkod ng Panginoon. Igalang ninyo ang mga taong tulad niya, sapagkat muntik na siyang mamatay alang-alang sa gawain para kay Kristo. Itinaya niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa akin upang mapunuan ang hindi ninyo kayang gampanan. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Amen. Purihin ang Panginoon. Sa kabila ng ganitong pagkakataon, tayo ay makapaglaan pa rin ng panahon para mapakinggan ang banal na salita ng Diyos. Isa pong pribilehiyo na sa kabila ng ganitong sitwasyon, tayo ay makapagpatuloy sa pakikinig ng kanyang banal na salita sa pamamagitan ng online, mga kapatid. So, ipagpatuloy natin ang ating serye sa Book of Philippians, Gospel of Joy. Tayo na po ay nasa chapter 2, verse 17 to 30. At ang ating mensahe ay pinamagatang Model Spiritual Servant. So, sa atin mga kapatid, ang paglaan natin ng panahon upang pakinggan ang banal na salita ng Diyos ay hindi ho sayang. Sabi nga ni Jesus mismo sa aklat ng Lucas, Luke chapter 10, reading from verse 38, sabi ni Jesus, nagpatuloy si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kanilang paglalakbay. Pumasok sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuro. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan
sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. So si Maria naupo lang, nakinig sa turo ng Panginoon. Si Marta, masyado siyang busy sa paghahanda. Kaya sabi ni Marta, Panginoon, sabihan po ninyo ang aking kapatid na tulungan naman ako. Sinagot siya ng Panginoong Hesus, Marta, alalang-alala ka sa maraming bagay. Ngunit isa lang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong higit na mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ibig sabihin, si Maria, ang pakikinig ni Maria ng salita ng Diyos, meron kasing eternal value. Kaya hindi yan maaalis, even in eternity. Si Marta, preparing material, temporary value. Kaya nga sabi ni Jesus, isa lang ang talagang kailangan. Kaya ang pakikinig natin sa salita ng Diyos, hindi sayang. Parang si Maria, meron siyang eternal value. Hindi tulad ng material na mga bagay na pinagkaabalahan natin. Temporary lang yan, mga kapatid. So, amen. Purihin ang Panginoon. Bago pa tayo magpatuloy sa ating mensahe, Model Spiritual Servant, tayo po ay manalangin at salamat po sa pagkakataon na inilaan ninyo upang ito ay mapakinggan, mga kapatid. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na muli may pagpatuloy namin ang pakikinig, pag-aaral sa iyong banal na salita. Magkaroon ito ng puwang sa puso at isip ng bawat isa sa amin. Magkaroon ng kabuluhan sa aming buhay sa kabila ng ganitong mga sitwasyon na aming kinakaharap. Ang iyong mga salita patuloy na magpapatibay sa aming pananalig sa iyo. Magbigay sa amin ng spiritual nourishment, spiritual strength, spiritual courage na patuloy kaming mananalig, umaasa at sumampalataya sa iyo. Ikaw lamang ang aming Diyos na buhay. Alam mo ang lahat ng nangyayari sa mundo. Ngunit ikaw ay may control sa lahat ng bagay. Kaya sa iyo namin inaasa maging ang aming buhay, ang aming bukas, at ang lahat-lahat sa amin, Panginoon. Pinabalik namin sa iyo ang papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, meron tayong nagbabasa na kapatid sa Philippians chapter 2 verse 17. Ito ang salita ng Diyos. Ang sabi dito, 17 to 18, Ikinagalak ko at hinatian kayo ng aking kagalakan kung ang dugo ko man ay maging handog bilang kaganapan ng paglilingkod ng iyong pananampalataya sa Diyos. Kung magkagayon, dapat kayong magalak at hatian ninyo ako ng inyong kagalakan. So, sabi dito, sa talatang ito, kung ang dugo ko man maging handog bilang kaganapan ng inyong paglilingkod. So, ang buhay ni Pablo, ito ay tungkol sa life focus on serving the Lord and the ministry. Nakafocus sa pag-serve sa Panginoon ang buhay ni Pablo. Dati, focus siya sa pag-persecute bago pa siya naging preacher sa Book of Acts chapter 9. Sa background kasi ng buhay ni Apostol Pablo, siya yung taga-usig sa mga mananampalataya mula sa Jerusalem
hanggang sa nagkuha siya ng sulat na pagpahintulot mula sa mga punong saserdote na uusigin din niya ang mga mananampalataya sa Damascus. Ngunit nung siya ay nasa daan, na-encounter niya ng personal si Jesus. At naging turning point ng kanyang buhay. Naging simula sa pag-persecute niya, nagiging preacher na siya. Nung una, he focused to persecute. Dito sa passage na ito ng Philippians, life of Paul's focus in serving the Lord. Sabi niya, dugo ko man ay maging handog bilang kaganapan ng inyong paglilingkod. Maiksi lang ang buhay. Nailaan niya na ang mahabang panahon sa pag-uusig. Nung nakilala niya na ang Panginoon, inilaan niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Ganyan lang ang buhay. Siguro kung nasayang ng mga panahon ay inaabot siya ng 30 years. And then sabi nga sa Psalms 90 verse 10, ang buhay natin ay 70 years. Kung lalagpas, yan ay tinatawag sa Bible na grace period. Biyaya na talaga ng Diyos pag nalagpasan natin ang 70 taon sa buhay na ito. So kung siguro lalagpasan pa, ang inilaan niyang panahon para paglingkuran ang Panginoon ay nasa another 40 years na lang. Sa ating buhay, ilan ba ang panahon na ilaan natin sa paglilingkod sa Panginoon? Kaya si Paul, he focused his life on serving the Lord. Yan ay model spiritual servant. Kaya yan po ang mensahe natin. Doon na siya, ang buo niyang buhay, doon na nakatuon, paglingkuran ng Panginoon, ano man ang mangyayari. Handa siya na sumunod sa kalooban ng Diyos. Sabi nga ng salita ng Diyos, 2 Korinto 11:23 hanggang 39. Ito yung sistema talaga ni Paul sa paglilingkod sa Panginoon. Korinto 23. Sabi ni Pablo, sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsalita akong waring isang baliw, ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Sabi ni Pablo dito, higit ang aking pagpapagal. Makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming bises, at madalas na nabingit sa kamatayan. Makalima akong tumanggap ng 39 na palo mula sa mga Hudyo. 3 ulit kung naranasang hagupitin ng mga Romano at minsang binato. Makatlo kung naranasang mawasak ang barkong sinasakyan at minsay maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nasusuong ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo, at sa mga hintil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga mapagkunwaring kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw. Natikman ko ang maginaw, ngunit wala man lamang mabalabal. Bukod sa lahat ng iyan, inalala ko ang araw-araw ng mga iglesia. Kung may nanghihina, karamay nila ako. At kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na paghihirap ang kalooban ko. So, ganyan ang sistema ng paglilingkod ni Pablo. Sabi niya, araw-araw kong inaalala ang pangangailangan ng iglesia. Kung sa talata nga na ito binanggit niya, sabi ni Pablo,
makailang ulit akong nagbilanggo, higit aking pagpapagal, hinagupit maraming beses, madalas nasa bingit ng kamatayan. Nakapokus talaga ang kanyang buhay sa paglingkod sa Panginoon kahit ano pa ang mangyari. Makalimang hinagupit, 39 na palo sa mga Hudyo, 3 beses hinagupit ng Romano, makatlong nawasak ang sinakyang barko, maghapot magdamag, nalulutang-lutang sa dagat. So talagang marami siyang tiniis ng mga sitwasyon na naranasan para lang mapaglingkuran ng ating Panginoon. Sabi nga ni Jesus mismo sa aklat ng Matthew chapter 10 verse 38 to 39. Ito ang sabi ng salita ng Diyos, Matthew chapter 10 verse 38 at saka 39. Ang hindi nagpapasan ng kanyang cross at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang mawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. So si Jesus na mismo nagsabi, kung hindi natin pasanin ang ating cross at sumunod sa Kanya, hindi tayo karapat-dapat. Ang mag-ingat sa Kanyang buhay, mawawalan nito. Ang mawalan ng Kanyang buhay, alang-alang sa akin, magkakamit nito. So kahit mawala pa ang ating buhay sa mundo, buhay ang nakataya. Sabi ni Pablo, dugo ko man ay may alay. Sabi naman ni Jesus, kung mawalan ka ng buhay, alang-alang sa Kanya, magkakamit nito. If you lost your life in serving the Lord, you will have it in eternity. So, dito tayo sa number 2. Genuine attitude in other believers' welfare. O yung ang mga model spiritual servant. Sa talata na sa ating text dito sa Philippians, sabi dito in verse 19, umaasa ako sa Panginoong Hesus na papunta agad yan si Timoteo para mapanatag ang loob ko matapos malaman sa kanya ang inyong kalagayan. Walang higit sa kanya sa pakikiisa sa aking damdamin at pagmamalasakit sa inyong kapakanan. So, si Pablo, nakatuon ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Another model of spiritual servant, si Timothy. Yung pagmamalasakit sa kapakanan ng kapwa mananampalataya. Nasa verse 20, wala nang higit sa kanya sa pakikiisa sa aking damdamin at pagmamalasakit sa inyong kapakanan. So, sabi kasi sa verse 21, sapagkat walang sinisikap ang iba kundi ang sariling kapakanan, hindi ang ukol kay Hesukristo. Sabi ni Apostol Pablo, ang iba wala nang sinisikap kundi sariling interest, personal interest, sariling kapakanan. Pero si Timoteo, meron siyang general attitude in others' welfare. Genuine attitude in others' welfare. Bilang isang batang pastor, si Pablo isang apostol, si Timoteo isang pastor, bilang isang mabuting halimbawa, meron siyang pagmamalasakit sa mga mananampalataya. Yung genuine attitude para sa kapakanan ng mga Kristiyano. Sabi nga ni
Rick Warren, Timothy's attitude is like his spiritual father, Paul. Like father, like son. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Kasi anak kasi ito ni Pablo spiritually, si Timoteo. So, they have the same attitude. Pareho talaga sila ng manang-mana sa ama, sabi nga ganon. Kung sabi nga ni Pablo mismo, wala nang higit sa kanya sa pakikiisa sa aking damdamin. Magkakaisa talaga sila ng layunin sa buhay na maglingkod sa Panginoon at magmalasakit sa kapwa. Sabi nga sa verse 22, kayo rin nakaalam sa katapatan ni Timoteo. Tinulungan niya ako sa aking paglilingkod para sa mabuting balita, tulad ng pagtulong ng isang anak sa kanyang ama. Tulad ng pagtulong ng anak sa kanyang ama. Ganyan ang ginawa pag bahagi sa mabuting balita. Isang magandang payo ni Apostol Pablo kay Timoteo ay nasa unang Timoteo 4:12 hanggang 16. Ang mga systematic na advice or payo. Sabi nga dito sa Timoteo 4 versikulo 12, huwag mong bigyang daan na hamakin kaninuman dahil sa iyong kabataan. So si Timothy kasi ay young pastor. So ito ang payo ni Pablo, sa halip pagsikapan mong maging huwaran ng mga sumasampalataya sa pananalita, sa ugali, pag-ibig, pananampalataya at kabanalan. Iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan, sa madla, sa pangangaral, pagtuturo hanggang sa ako'y dumating. Huwag mong pababayaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo ayon sa inihula ng ipatong sa iyo ng matatanda sa iglesia ang kanilang kamay. Isagawa mo ang mga ito at lubos mong italaga rito ang iyong sarili upang makita ng lahat ang inyong pag-unlad. Maging maingat ka sa iyong pagkilos, pagtuturo, patuloy mong isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka, pati ang mga nakikinig sa iyo. So, pinayuhan ni Pablo ang kanyang anak, isa ring model spiritual servant. Katulad na ni Pablo, sabi ni Pablo kay Timoteo, be an example. Huwag mong bigyang daan na hamakin ka. Sabi niya, hamakin ka dahil sa iyong kabataan. Pagsikapan mong maging huwaran sa mga mananampalataya. Pagsikapang maging huwaran sa mga mananampalataya or be an example. Isa siyang ihimplo or mabuting halimbawa as model spiritual servant. Isang magandang payo talaga, systematic advice. Ganito ang payo. Sabi nga dito sa verse 12, sikapin mong maging huwaran sa mga sumasampalataya sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya at kabanalan. Yun. Yung ating pananalita, yung ating ugali, pag-ibig, pananampalataya at kabanalan. Yan ang magiging mabuting halimbawa. That is a good model spiritual servant. Maayos ang pag-uugali, ang ating pag-ibig, maayos ang ating pananampalataya, maayos ang ating kabanalan, maayos din ang ating pakikitungo sa kapwa,
ang pagtuturo sa salita ng Diyos, ang sabi nga dito ni Pablo, mag-ingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong isagawa ang bagay na ito upang maligtas ka pati ang mga nakikinig sa iyo. So, sa isang mabuting spiritual servant or model ay maingat sa pagkilos at pagtuturo. Kasi marami kasing minsan pagka careless, nagiging stumbling block po yan sa iba. So isang mabuting halimbawa na dapat nating tularan bilang mga mananampalataya sa kasalukuyang panahon. Meron tayong genuine attitude towards other believers. Hindi lang ang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng kapwa Kristiyano. Kaya nga sabi ni dito sa text na ating sa Timothy, ay sa Philippians chapter 2 verse 3, chapter 2 verse 3, wag kayong gagawa ng anumang bagay dahil sa hangad lamang ninyong matanyag, bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. So yung mga bagay nating ginagawa ay dahil lamang upang tayo ay magiging tanyag. So sabi nga dito, bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Consider others better than yourself. So, sa pangatlo po tayo, dito tayo sa verse sa Philippians verse 25. Inakalang kailangan ng pauwiin diyan si Epaprodito, ang ating kapatid sa Panginoon, tulad ko ring manggagawa at kawal ng Diyos na sa ninyo sinugo upang magdala ng inyong kaloob at tuloy nakatulong ko rito. So yun lang sa una, focus our life on serving the Lord, genuine attitude towards others' welfare, faithful brother in the Lord. Yung faithfulness or katapatan sa mga alagad niya ni Jesus mismo, meron mang taksil si Judas, meron mang biruin mo sa kabilang pa sa mga alagad ng Panginoon personally, merong nagtaksil sa kanya, disciple pa niya mismo, apostol pa niya mismo. So importante ho yung katapatan bilang kapatid, yung ating faithfulness towards one another. Kaya sabi ni Pablo dito, importante na magiging tapat na mananampalataya. Yan ay isang modelo, good model, spiritual servant. Sabi ng verse 25, mga kapatid, inakala kong kailangan ng pauwiin diyan si Epaprodito, ang ating kapatid sa Panginoon. Una, kapatid. Ikalawa, tulad ko ring manggagawa. Hindi lang kinikilala siya na kapatid. Sabi pa ni Pablo, tulad ko ring manggagawa. At meron pa talagang pangatlo, kapatid, manggagawa, at kawal ng Diyos. So, my brother, fellow laborer, and soldiers of the Lord. At talagang kawal
kamanggagawa, kapatid, kawal. Sa ninyo sinugo, magdala ng iyong kaloob at tuloy makatulong rito. Ang mga Kristiyano kasi nagdadamayan na nalaman ng mga kapatid sa Pilipos na nakulong si Pablo doon sa Roma. Pinadala nila ng tulong. Sabi nga sa Biblia, sa mga nagagalak, makikigalak kayo. Makikigalak kayo. Sa mga nagdadalamhati, makikidalamhati kayo. Rejoice with those who rejoice and mourn with those who mourn. Sa mga nangangailangan, pinadala nila ng tulong sa pamamagitan ng Epaprodito. Isang tapat or faithful brothers in the Lord. So, ang ating katapatan kasi, isang halimbawa, mabuting halimbawa bilang mga lingkod ng Panginoon. At sa buhay na ito kasi, pagdating sa faithfulness, yung iba, kaya nga sabi ni Paul, merong mga Christians, ang hangad, pang sarili lang nila. Hindi para sa kapakanan ng mga kapatid, hindi tapat pagdating sa, sabi nga dito, pinagmalasakit niya ang mga bagay, nagkasakit siya ng malubha, kinaawaan siya ng Diyos, pati ako, sapagkat pinagaling siya at naligtas ako sa lalong matinding dalamhati. Kaya ibig ko ring makauwi siya riyan, pagkat alam kong natuwa kayong makita siyang muli, sa gayon na wala ang aking pagkabalisa. Kabila na nagkaroon ng sakit si Epaprodito, tuloy pa rin siya sa pagsisikap na makatulong sa mga mananampalataya. So, hindi naging hadlang. Sabi nga ng salita ng Diyos, siya ay pinagaling. At sa verse 27 nga, nagkasakit siya ng malubha, ngunit kinaawaan siya ng Diyos, pati ako. Sinabi kong pati ako, sapagkat sa paggaling niya ay naligtas ako sa lalong matinding dalamhati. So, nagkasakit siya ng malubha. Nagawa pa niyang tumulong. At isang napakabuting halimbawa, mga kapatid, ang ginawa ni Epaprodito. Salamat din sa awa ng Panginoon na siya ay pinagaling ng ating Diyos na buhay. Sabi nga ng Biblia, ang ating Diyos ay Jehovah Rapha, Diyos na nagpapagaling. Mula noon hanggang ngayon, ang ating Diyos, Diyos na nagpapagaling. Sabi nga ni Propeta Isaiah mismo, by His wounds, we are healed. Sa terminology kasi kapatid ng prophecy, dapat future tense. Yan ang Isaiah 53 verse 5. Pagdating sa pagpapagaling, si Propeta Isaiah naghula pa lang kasi na siya ay nabugbog dahil sa ating kasamaan, siya ay napalo dahil sa ating mga kasalanan, at tayo ay gumaling sa pamamagitan ng mga sugat na kanyang tinamo at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Bakit sinabi ni Isaiah, tayo ay gumaling? Kasi ang healing exists during the time of Isaiah. Ang passage, prophecy siya, pero hindi siya gumagamit ng future tense. Ang passage na yan, gumagamit ng present tense. Sabi ni Isaiah, tayo ay gumaling. Kabilang na siya. Hindi pa nabugbog si Jesus doon sa cross. Hindi pa naipako. Pero healing exists during the time of Isaiah. Kaya nga, sabi ni Isaiah mismo, by His wounds, we are healed. Ang we are healed, yung words dyan na we,
sa Tagalog, tayo, kabilang na si Isaiah mismo doon. Kasi sabi niya, tayo eh. Sinabi niyang tayo, kasali siya. Tayo ay gumaling. Healing exists during his time or the time of Isaiah. Hindi lang ho yan sa panahon natin. Sa Old Testament pa. Sa New Testament hanggang sa panahon natin. So, hindi pa nabugbog si Jesus. Sabi na ni Isaiah, tayo ay gumaling. Ganyan ang ginawa ng Panginoon kay Epaprodito. He healed Epaprodito. Nasa heaven na si Jesus that time, pero he still healed. At sabi dito, kaya nga ibig ko rin makauwi siya riyan pagkat alam kong natuwa kayo makita siyang muli. Sa gayon mawala ang inyong pagkabalisa. Sa isang mabuting halimbawa para sa bawat isa, sabi nga ni Pablo, isang tapat na kapatid, kapwa manggagawa, kapwa kawal sa Panginoon. Hindi lang ho sa mga model kasi na spiritual servant. Hindi lang sa ating conclusion kasi. As a Christian, we are all model spiritual servant, not only pastors and leaders. Bilang mananampalataya, tayong lahat ay model spiritual servant. Hindi lang pastor, hindi lang leader. Hindi lang si Apostol Pablo. Hindi lang si Pastor Timothy. Hindi lang si Brother Epaprodito. Tayong lahat ng mga Kristiyano dapat magiging mabuting halimbawa, model spiritual servant. Paul, Timothy, and Epaphroditus, they are all model spiritually. Sila ay mabuting halimbawa. Kaya nga sabi ni Paul kay Timothy, be an example to other believers in word, in speech, in faith, in love, in conduct. So, ganyan po tayo, mabuting halimbawa. Sa salita, sa pag-ibig, pananampalataya, pag-uugali. That is Timothy 4:12. Mabuting spiritual servant, model spiritual servant. Akala kasi ng iba, ang mga model, mga pastor lang, mga leader. Hindi ho kapatid. Lahat ho tayo yan. That is apostle, pastor, and faithful brothers, Epaphroditus. Brothers, laborers, soldiers. Na po ang salita ito naging pagpapala para sa atin. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa panahon na aming nailaan upang pakinggan ang iyong banal na salita. Nawa ay bawat isa sa amin magiging mabuting halimbawa spiritually. We became an example, a model spiritually to the watching world. Sa mga taong nagmamasid sa amin, magiging mabuting halimbawa kami, mga kaibigan, mga kamag-anak, mga trabaho, at mga kapitbahay, sa lahat ng nakapaligid sa amin. Ang kaliwanagan na nasa aming buhay, ang liwanag na naibahagi mo sa amin, maibahagi din namin sa mga nasa kadiliman. Binabalik namin sa iyo ang kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo pagpalain ng ating Diyos na buhay. At the
Hayaan niyo po mga kapatid na ipanalangin ko po ang ating mga kaloob na maaari po natin ibigay or isend via Gcash po na i-chat po sa atin ni Gina sa ating GC na Saving Grace Committed Members. Hayaan niyo po na ako ay manalangin. Panginoon, patuloy po na itinataas namin sa inyo ang mga kaloob na ito, Panginoon. Ikaw po ang nakakakita ng buhay ng bawat sa Panginoon. Patuloy nga, Panginoon, yung mga anak niyo, Panginoon, na nagkaloob. Ikaw po yung patuloy na magpala, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Sa mga kapatiran namin, Panginoon, sa Saving Grace GMA Presbyterian Church, Panginoon, kayo po yung patuloy na manguna. Kayo po yung patuloy na magpala, Panginoon. Kayo po yung patuloy na magbigay ng kalakasan, Panginoon. At patuloy po na dinadalangin ko, Panginoon, sa mga kaloob na ito. Nawa po, Panginoon, magamit ito sa ikalalago, sa ikalaluwalhati, Panginoon, ng iyong ministeryo sa Saving Grace GMA Presbyterian Church, Panginoon. Sa iglesia na aming kinabibilangan, Panginoon. Magamit ito, Panginoon. At gayon din, Panginoon, sa mga kaloob na aming ibinigay, Panginoon, ng inyong mga anak. Magamit ito, Panginoon, sa pagpapalago, sa pagpapalawak ng iyong iglesia, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na may plano ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, yung mga anak niyo, Panginoon, sa kanilang trabaho, Panginoon. Provide, Panginoon, yung mga pangangailangan nila sa pang-araw-araw, Panginoon. At salamat sa financial blessing, Panginoon. Gayon din, Panginoon, sa blessing, Panginoon, na makasama namin, Panginoon, yung aming mga pamilya. Sa blessing, Panginoon, na hindi kami nagkakasakit, Panginoon. Hindi nyo kami pinapabayaan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Patuloy po na maluwalhati ka, Panginoon, sa mga kaloob na ito, Panginoon. Ikaw po yung mag-bless, ikaw po yung magpala sa mga nagbigay, Panginoon, o sa magbibigay, Panginoon. Gayon din sa mga kapatid ni Panginoon na wala pang mga trabaho, Panginoon, or pinagkakakitaan, Panginoon. Alam namin yung lakas namin, Panginoon, yung maaari namin ikaloob sa inyo, Panginoon. Magamit mo kami, Panginoon, sa iyong iglesia, sa iyong ministeryo, Panginoon. At patuloy po na manguna ka, Panginoon, sa pinapanalangin namin church life, Panginoon, sa expansion ng aming iglesia, Panginoon. Ikaw po yung nakakaalam, Panginoon. Ikaw po yung nakakakita. Ikaw po yung may plano sa amin, Panginoon, kung kailan nyo, Panginoon, nais ito ipagkaloob sa amin, Panginoon. Nais nyo makita yung mga puso namin, Panginoon, na maging handa sa mas malaking ministeryo na ipagkakaloob nyo sa amin, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Bless our church, Panginoon. Patuloy po na manguna ka. Purihin ka po, sambahin ka, luwalhati ka sa pangalan ni Jesus. Praise God from all blessings flow. Praise Him, all creatures, He will be the Lord. Praise Him above you heavens. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailan paman. Amen.
And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God our Father in heaven be with you all, now and forevermore. Amen.